Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2901. Nang walang malinaw na pil ng Diyos, hindi mo matatanggal ang nakatagong panganib na magkaroon ng gulo. Nang sabihin ito, mukhang seryoso si Daryl, ngunit ang kanyang mga mata kumislap sa isang pangutya. Pinahirapan mo ako ng matagal na ngayon, at nais mo pa ring makakuha ng isang malinaw na pil ng Diyos, nangangarap. Few nang marinig ito, biglang tumigil ang katawan ni Sonia, at agad na tumigil. Sa susunod na segundo, kinagat ni Sonia ang kanyang labi at malamig na tumingin kay Daryl. Daryl, mayroon ka pa bang chinchan pill sa iyong katawan? Ilabas mo ito ng mabilis. Kung muli mo akong nilalaro, bibigyan kita ng cramp. Hindi ngayon. Daryl, walang pakialam na ngumiti isa lamang sa kanya Hindi ito nagawa ni Sonia, halos dumura ang kanyang mga mata, at kaagad pagkatapos nito, narinig niya si Daryl na kalmado na nagpatuloy, wala na ako, ngunit mapipino ko ito. Ano sa sandaling ito, natigilan ulit si Sonia, nakatitig ng titig kay Daryl, iniisip na mali ang narinig niya. Maaari ba niyang pinuhin ang chinchan pill? Alam mo, ang pamamaraang pagpino ng malinaw na God pill, ay matagal nang nawala, at ang karamihan sa mga sinaunang libro ay kalat na mga talaan, ngunit sinabi ng Daryl na ito ay lilinisin niya ng walang kahihiyan. Marunong ba talaga siyang magpino, o sadya niyang inaasar ang sarili? Nang makita ang mukha ni Sonia na nagbago, at hindi makapagsalita ng mahabang panahon, ngumiti si Daryl, hindi komportable ang kanyang puso, at nakaramdam siya ng paghihiganti. Pumunta ka at hanapin mo ako ng isang garapon ng porselana. Sa oras na ito, si Daryl ay tinatamad na magsalita ng walang kabuluhan, at nag-order kay Sonia. Ano ang sinabi mo? Reaksyon ni Sonia, malamig na nakatitig kay Daryl. Ang pinuno ng kanyang sariling marangal na Chinese sect ay tinawag mismo ni Daryl bilang isang lingkod. Kung gusto mo pa ng isang malinaw na pil ng Diyos, gawin mo lang ang sinabi ko. Tumayo si Daryl, inunat ang baywang, at mahinang sinabi. Ikaw? Inakbayan ni Sonia ang kanyang mga paa, ipinapakita na seryoso ang mukha ni Daryl. Pinigilan niya ang kanyang galit at lumabas upang maghanap ng isang porselana na garapon na papasok. Pumunta ako. Sa sandaling ito, kinuha ni Daryl ang porselana na garapon at pasulyap-sulyap dito. Bigla siyang nagulat at nakita ang magandang hugis ng garapon. At ang mga nakasisilaw na linya dito ay napakaganda din. Sa unang tingin, ito ay isang mahalagang antiquities. Tulad ng inaasahan na maging pinuno ng Chinese sect, marami pa ring mga sanggol sa paligid. Umungol sa kanyang puso, lumabas si Daryl mula sa pagkuha ng mga materyales na dala niya. Ang mga materyal na ito ay nakolekta ni Daryl noon, at ang bawat isa sa mga ito ay isang bihirang espiritu ng damo sa mundo. Hindi nagtagal, handa na ang lahat, ngunit si Daryl ay hindi nagsimulang magpino, ngunit naupo doon, nakangiti kay Sonia. Nakasimangot si Sonia. Ano ang pagtingin mo sa akin? Bakit hindi ka nagmadali upang makagawa ng alchemy? Naupo si Daryl doon, igalaw ang mga balikat, na may napakasakit na tingin. Gusto ko ring gumawa alchemy kaagad, ngunit ngayon lamang ang aking mga akya points ay lahat ay tinusok ng kaliskis, ang dugo ay hindi makinis, at ang buong katawan ay masakit. Natatakot ako na mahirap itong pinuhin sa estado na ito. Kung may magbibigay ka sa akin ng masahe, ang aking mga balikat, pinindot ang aking mga binti, baka mas makabuti. Ano? Narinig ang sinabi niya, laking gulat ng katawan ni Sonia, at ang maganda nitong mukha ay nahihiya din at galit. Daryl, tang ina mo. This Daryl is really shit. Paano siya magiging Panginoon ng kanyang sariling karangalan at ay lapag ang kanyang karangalan? Upang paglingkuran siya, ngunit kung hindi mo siya tutulungan na bugbugin ang kanyang likuran at kuskusin ang kanyang balikat, hindi niya magagawang pinuhin ang chinchan pill. Kabanata 2902. Nang makita na galit si Sonia, ngunit hindi naglakas loob na gumawa ng anuman sa sarili, tumawa sa loob si Daryl at dahan-daang sinabi, kung ayaw mo, sa kakalimutan ito, ngunit kailangan kong magpahinga. Hanggang kailan mo nais magpahinga? Galit na tanong ni Sonia. Nagpanggap si Daryl na nagmuni-muni magtatagal ng ilang oras.
Alam mo rin na napakalakas ng mga kaliskis na halos saktan ang aking mga meridian. Ito nag-aalala si Sonia nang marinig niya ito. Aabuti ng ilang oras upang mapino, kaya sa tagal ng panahon na ito, hindi mo ba kailangang harapin ang panganib na malito? Sige, tutulungan kita. Sa balanse, mahigpit na kinagat ni Sonia ang kanyang labi, at pagkatapos ay dahan-daang lumakad sa likuran ni Daryl, inilagay ang isang pares ng mga kamay na jade sa kanyang balikat, at dahan-daang sinubo ito. Seryoso, ayaw ni Sonia na makompromiso tulad nito, ngunit walang paraan. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing sesabog ang lakas na iyon sa katawan, pakiramdam ko ay pusta ako sa aking buhay. Bagaman matagumpay kong nasugpo ito sa tuwing, ang sakit dito ay talagang hindi ko matiis. Daryl, paano ito hindi mapigil ang tanong ni Sonia habang pinipindot? Bagaman kinamumuhian ni Sonia si Daryl na mamatay, upang matagumpay niyang mapino ang Qingshan-pil, binitawan pa rin niya ang kanyang pagpipigil at dignidad. Aba, ang lakas ay hindi masama, tama lang. Daryl tumanggo ng nakangiti. Habang nagsasalita, naramdaman ni Daryl ang kanyang magagandang mga kamay, at dumating, ang banayad na lakas, at naramdaman lamang niya na ang buong katawan ay hindi komportable, at dinilat niya ang kanyang mga mata sa sarap. Haha Sonia, ang galing mo. Hindi ka ba nakompromiso sa akin sa huli? Matapos diniinan ng saglit ang balikat ni Daryl? Hindi mapigilan ni Sonia, ngunit sinabi Daryl, maaari na nating pinuhin ang Qingshan-pil. Hindi diretsyong sumagot si Daryl, ngunit tinatamad ang baywang at sinabi na walang pakialam. Hindi pa, ang aking mga binti ay tila medyo namamanhid. Ikaw, hindi maganda si Sonia, nakikita niya na sadyang inaasar ni Daryl ang sarili, ngunit pinipigilan pa rin ang galit. Bamulong, okay, talunin ka. Nang bumagsak ang boses, lumakad si Sonia, naglupasay sa harap ni Daryl, at sinimulang bugbugin ang binti ni Daryl. Nakaramdam lamang ng komportable si Daryl sa kabuuan, at kasabay nito, sa kanyang pananaw, mayroon din siyang panoramic view ng perpektong kurba ni Sonia. Hindi napansin ni Sonia ang tingin ni Daryl, nahihiya siya at nagalit, at sinabi sa masamang pakiramdam, Daryl, maaari ba akong magsanay ngayon ng alchemy? Well, it can start. Senaryo ito ni Daryl nang makita niya ito. Pagkatapos ng lahat, itong Sonia, masyadong mahigpit ang pagpindot, ngunit hindi ito mabuti para sa akin. Matapos mahulog ang mga salita, sinimulan ni Daryl na sunugin ang alchemy. Ito ay casual, ngunit pamamaraan. Ito nang makita ang eksenang ito, nagulat ang katawan ni Sonia, at puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ito na ba ang simula orihinal na naisip ni Sonia na humiling si Daryl ng isang garapon ng porselana na naglalaman ng mga materyales sa pagdalisay, ngunit hindi niya akalain na gagamitin niya ito bilang isang alchemy furnace. Sa ketulusan ni Sonia, ang alchemy ay sagrado, at kailangan niya ng alchemy furnace kahit anong mangyari, ngunit si Daryl sa harap niya ay sobrang casual, katulad ito ng isang batang naglalaro ng bahay. Ito ay alchemy, kalokohan lang ito. Ilang sandali, nais ni Sonia na magsalita, ngunit nakita na si Daryl ay napakagaling at seryoso sa bawat hakbang, kaya pinigilan niya. Sonia, iniisip pa ito ni Sonia, sumulyap sa kanya si Daryl at ngingiti. Oh, nagsisimula na ulit sumakit ang balikat ko, pindutin mo ulit ako, swish. Narinig ito, ang magandang mukha ni Sonia ay namula bigla, at kasabay nito ay medyo mainit. Kabanata 2903. Nais pa ring samantalahin siya ng bastard na ito. Ngunit iniisip ang Qingshan-pil, lumaban si Sonia, dahan-daang lumakad, tumayo sa gilid ni Daryl, at patuloy na pinipilit ang balikat. Daryl, hinihintay mo ako. Habang pinipindot ang kanyang balikat, lihim na isinumpa ni Sonia sa kanyang puso na naisip niya ito, at nang makuha niya ang Qingshan-pil, pinatay niya kaagad si Daryl. Napakalaking lumaki niya, kaya't nagyayelo at malinis. Hindi niya hinugot ang kamay ng isang lalaki, ngunit pinilit niyang pindutin ang isang pinjutan upang talunin ang kanyang likod. Ito ay isang kahihiyan at kaiya-hiya kung hindi niya ito pinatay. Hindi napansin ni Daryl ang pagbabago ng ekspresyon ni Sonia, at habang tinatamasa ang pagpindot sa balikat ni Sonia sa kanya, maingat niyang pinong ang Pildores. Bang! Makalipas ang 10 minuto, nakita ko ang amoy ng isang immortalidad sa garapon ng porselana. At pagkatapos ay sumabog ang garapon ng porselana, at isang Qingshan-pil, na naglalabas ng isang masarap na samyo ang lumabas sa garapon ng porselana at mahigpit na lumapag kay Daryl.
Sa pagtingin sa Qingchen pill na nasa kanyang kamay, gulat na gulat ang katawan ni Sonya, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik at kaguluhan. Ang Daryl na ito, ang pagpino ng pill ay tulad ng paglalaro ng bata, ngunit sa huli, ang Qingchen pill ay talagang pinong na talagang hindi ka panipaniwala. Paano hindi ako nagsinungaling sa iyo? Sa sandaling ito, nakangiting tiningnan siya ni Daryl, at pagkatapos ay ibinigay ang Qingchen pill sa mga kamay ni Sonya. Matapos matanggap ang Qingchen pill, ang ekspresyon ni Sonya ay lundo, at tumugon siya, at pagkatapos ay kinuha ito ng walang pag-aalinlangan. Gudong, sa sandaling lumunok siya, nagulat si Sonya nang makita na ang lakas na nakatago sa kailaliman ng dantian ay kumalma at ang sakit ay nawala sa anumang oras. Mahusay, ang malinaw na God pill na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Gayunpaman, natuklasan din ni Sonya na ang kapangyarihan na nakatago sa kailaliman ng dantian ay hindi ganap na nawala. Malinaw na isa lang ang kinain niya. At ang problema ay hindi pa nalulutas. Napagtanto ito, kinagat ni Sonya ang kanyang labi at sinabi kay Daryl, maaari mo akong tulungan na madagdagan pa. 12 nang marinig ito, tumawa lamang at sinabi, sa palagay mo ba masaya ako na gusto kong magkaroon ng maraming mga materyales? Sapat lamang kaya ang isang pagdadalisay na sinabi, ang hangin ng bundok ay huminga ng malalim? Nagpatuloy siya, at kahit na matulungan kita ngayon higit pa sa ilang pagpino, hindi ka agad makakagaling. Bigla namang pagkabigla ni Sonya, tuliro at sinabi, bakit nakahinga ng maluwag si Daryl at ngumiti, dapat mong malaman na ang 10,000 taong buhay niya na iyong kinuha ay masyadong mahaba, at ang kapangyarihang iyon ay tuluyan ng tumagos sa iyong mga dantian meridian. Imposibleng pagalingin lahat ng sabay-sabay. Bagaman ang Qingchen pill ay mahusay na gumagana, hindi ka maaaring kumain ng higit pa. Ang pinakamahusay na paraan ay upang dalhin ito isang beses sa bawat 2 araw ng 3 buwan. Sa gayon ay maaari itong ganap na eradicated. Kaya kahit ako pagsasanay ito para sa iyo ngayon, ako gumawa ng 100 at walang silbi kung kakainin mo ito. Ano kailangang uminom ng 1 tablet bawat 2 araw? Sa sandaling ito, mahigpit na kinagat ni Sonya ang kanyang labi, at natigilan ang kanyang buong katawan. Kung nais niyang gumaling, dapat niyang panatilihin sa tabi niya si Daryl sa loob ng 3 buwan. Sa kanyang pagkatao, hindi pa rin niya hinayaang bugbugin ang likod at kuskusin ang balikat araw-araw. Si Sonya ay naging mas inis, lalo na niyang iniisip ito, at naging balisa. Daryl, sa wakas, makalipas ang 10 segundo, kinagat ni Sonya ang kanyang labi at tumingin kay Daryl at sinabing, ikaw, maaari mo ba akong turuan na pinuhin ang Qingchen pill? Nang sabihin ito, tuluyan nang nawala sa dati ang kaiabangan ni Sonya, at ang kanyang tono ay nagmamakaawa. Naisip ni Sonya, walang ibang paraan kundi ang tanungin si Daryl na turuan siya kung paano pinuhin ang Qingchen pill. Ano ang pinagsasabi mo? Natigilan si Daryl, at pagkatapos ay ngumiti. Narinig ko iyon ng tama. Sonya, gusto mo akong patayin? Ngayon ay hinihiling mo sa akin na turuan kita ng alkimiya. Sa palagay mo posible? Gayon din, tulad ng sinabi namin dati, bibigyan kita ng isang malinaw na pill ng Diyos. Nais mong pakawalan ako, pinong ko ito para sa iyo, hindi mo masabi. Ang Sonya magandang mukha ay biglang nahiya at ganap na balisa. Daryl, nagkamali ako, hindi kita dapat tretuhin ng ganyan ngayon lang, hindi ko dapat batasan ng kalistis ang iyong mga akupong, mali ako. Kabanata 2904. Humihingi lang ako ng paumanhin. Tamad na naupo si Daryl doon, na ipinakita ang isang bahagyang ngiti, walang sinseridad. Kinagat ni Sonya ang kanyang labi at marahang ibinaba ang kanyang ulo. Sinabi, kung gayon sa kamurin tinusok ng kalistis ang aking mga akupong, okay. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Sonya na siya ay mababa at mababa sa harap ni Daryl, ngunit upang tuluyang maitaboy ang lakas sa katawan, hindi niya may ibang paraan. Prick you with scale thorns. Tinaas ni Daryl ang sulok ng kanyang bibig at mahinang ngumiti, hindi ako ganun kalupit. Nang sinabi niya ito, walang malasakit ang ekspresyon ni Daryl, ngunit ang puso niya ay lihim na nababalisa. Ito ang sight ni Sonya, kung hindi mo siya tuturuan, natatakot akong hindi ako makaalis. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Daryl kay Sonya. Hindi imposibleng gugustuhin ko na turuan kita ng pamamaraan ng alchemy, ngunit kailangan mong pumunta sa isang guro. Oo, sadyang binibigyan ni Daryl ng problema si Sonya, hindi totoo.
Upang tanggapin siya bilang isang alagad, kung tutuusin, ang babaeng ito ay may isang malakas na ugali at malupit. Ano apprentice narinig ito, nanginginig ang katawan ni Sonia, at likas na lumalaban. Ito kalimutan mo lang ito kung ayaw mo. Kung titingnan ang kanyang ekspresyon, si Daryl ay mukhang walang pakialam at tumayo at sinabi, "Kung gayon ako ikaw Palm. Nangako kang bitawan mo ako. Bilang pinuno ng sekta ng Elysium Gate, kailangan mong gawin ang sasabihin mo." Matapos bumagsak ang mga salita lalabas na sana si Daryl palabas ng lihim na silid. Huwag! Si Sonia ay biglang nag-alala nang hindi tumagal ng 2 hakbang, tumakbo at yamakap sa braso ni Daryl. Kaagad pagkatapos, mahigpit na kinagat ni Sonia ang kanyang mga labi, tila nakagawa ng isang malaking desisyon sa kanyang puso, at napaluhod. Guro, disipulo nakikita ang Panginoon. Si Sonia ay nakaluhod sa lupa at sumandal ng bahagya, ang kanyang mukha ay puno ng katapatan. Sambahin si Daryl bilang isang guro, nakaramdam si Sonia ng 10,000 nag-aatubili, ngunit walang paraan. Upang lubos na malutas ang nakatagong panganib ng dantian, aminin lamang niya ito. Bukod dito, napansin din ni Sonia na si Daryl ay may balakang at nakangiting mukha, mayroon din siyang tunay na kasanayan. Ngayon lang, sa pagitan ng pakikipag-usap at pagtawa, pininom niya ang isang malinaw na God feel. Paano ko magtanong sa mundo, sino ang makakagawa nito? Pumunta ako at pumayag. Sa sandaling ito, natigilan si Daryl. Naisip ko na kung may problema ako sa kanya, hindi na aalisin ni Sonia ang kanyang sarili, at pagkatapos ay hayaang umalis siya, ngunit hindi niya inaasahan na talagang mag-aaral siya ng isang guro. Habang nagulat, hindi mapigilan ni Daryl na humanga kay Sonia ng malapitan. Kailangan kong sabihin na ang figure ni Songa ay perpekto, at mula sa anumang anggulo, siya ay napaka-sexy. Siya pa rin ang pinuno ng Cheney sect, at tila hindi masamang magkaroon ng naturang mag-aaral. Sa damdamin sa kanyang puso, mapait na ngumiti si Daryl. Kaya, dahil napagpasyahan mong aprubahan ang isang guro, tuturuan kita sa iyo na pinuhin ang Chingzin Pill. Ngunit dapat mong tandaan na upang maging aking apprentice, dapat magkaroon ka ng hustisya sa iyong puso, at hindi ka dapat gumawa ng masama sa arena. Tumango si Sonia, at magalang na sinabi guro, huwag kang mag-alala, dapat sundin ng alagad ang mga tagubilin. Sa sandaling ito, sa kabilang panig, sa labas ng gate ng clubhouse, si Wanxiang ay patuloy na nagbabantay ng ilang oras, hindi nakita ang paglabas ni Daryl, at biglang nagkaroon ng sunog. Kasabay nito, ang katotohanan na mayroong isang kagandahang nagbabantay sa pasukan ng club ay agad na kumalat sa Zaihua City. Maraming tao ang nagpunta upang manood. Ang panloob na 3 palapag at ang panlabas na 3 palapag ay masigla. Maraming tao ang tumuturo sa mahikaong insenso. Nagkaroon ng maraming talakayan. Napakaganda nito. Nandito ba upang harangan ang asawa ko hoy? Mayroong isang napakagandang asawa, na pupunta sa clubhouse patuloy na dumarating ang talakayan, at ang amoy ng ilusyon ay hindi maganda. Ang kontrabida na si Daryl ang naging dahilan upang hindi siya maging responsable. Akala ko, si Wanxiang ay walang pasensya, at sumigaw sa clubhouse. Masamang batang lalaki, kung nais mong maging isang lalaki, lumabas ka lang sa akin, huwag kang urong sa loob tulad ng pagong. Wanxiang sa oras na ito, ako hindi pa alam, si Daryl ay kinakalkala ni Ye Hongchang at kinuha na. Matapos sumigaw ng maraming beses, walang sinuman sa clubhouse ang tumugon. Sa sandaling ito, si Huan Xiang ay ganap na nagalit, itinaas ang kanyang kamay sa Jade, binasag ang palad ng palad, at direktang sumugod. Wow! Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ng mga nanunood ay nagulat, at nagkalat sila sa paligid. Kasabay nito, ang mga panauhin sa clubhouse ay gulat na gulat. Makalipas ang kalahating oras, hinanap ni Wanxiang ang buong clubhouse, ngunit hindi nakita ang anino ni Daryl, doon lamang napagtanto na wala na si Daryl dito. Kabanata 2905. Kontrabida, kahit na tumakbo ka sa dulo ng mundo, mahuhuli kita ng aking sariling mga kamay. Nakikita ang maraming tao na nanunood sa paligid. Huminto si Wanxiang sa pananatilang labis, huminga ng malalim, at direktang lumipad. Pagdating ko pa lang sa may burol sa labas ng bayan, nakita ko ang isang tunog ng mga yabag sa kakahuyan na hindi kalayuan. Kaagad pagkatapos, nakita ang 2 figure,
na dahan daw ang naglalakad. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na balabal, maputla ang mukha, hindi niya makita ang kahit kaunting galit, at mayroon ding masamang espiritu sa buong katawan niya. Ang babae ay nagsusuot ng mahabang damit na lila, na napakaganda na napuno siya ng hininga ng isang engkanto. Ang isa ay puno ng diwata, ang isa pa ay puno ng maliit na kadiliman, ngunit ang paglalakad sa mga pangkat, ang tanawin na ito ay mukhang kakaiba. Oo, ang mga kalalakihan at kababaihan na ito ay sina Chester at Ziyan. Ziyan nang makita ang eksenang ito, nagulat din si Wonxiang, ngunit sa susunod na segundo, nang makita ang mukha ng babae, agad siyang labis na natuwa, at dali-dali, siyang binati. Ziyan, hindi masyadong nasisiyahan si Wonxiang na banggitin ito. Wonxiang, si Ziyan ay hindi masabi na nasa sabik, nagalak, at binati siya ng mabilis, hawak ang kamay ni Wonxiang ng mahigpit. Wonxiang, mahusay, sa wakas natagpuan kita. Ilang araw na ang nakakalipas, Ziyan matapos ang paghiwalay ng dalawa kay Daryl, hinahanap si Wonxiang at ang iba pang mga santo. Pagdaan sa Zaihua City ngayon lang, nagpasya si Ziyan na maghanap ng isang tao upang malaman ang balita, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Wonxiang. Nang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Chester sa tabi niya. Kung mahahanap mo ang pantesyang santo, maaari mong mapupuksa ang kontrata ng kaluluwa kay Pluto. Sapagkat sinabi ni Ziyan na kabilang sa 9 na makalangit na santo, ang Magic Saint na santong ito lamang ang makakatulong sa kanyang sarili. Wonxiang, sa sandaling ito, may naisip si Ziyan at ngumiti kay Wonxiang, hinanap kita sa lahat ng oras na ito. Nga pala, nakilala mo na ba ang ibang mga kapatid na babae? Ako naririnig ito, ang magandang mukha ni Wonxiang ay puno ng kalungkutan. Nakilala ko si Langsan, ngunit siya nang maisip niya ang malubhang pagkamatay ni Langsan, nagkaroon ng puso si Wonxiang. Nanginginig ng walang katapusan. Napagtanto na ang mukha ni Wonxiang ay mali, mabilis na sinabi ni Lan Xin. Nabunggo mo ba si Langsan? Ano ang nangyari sa kanya? Error. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Wonxiang, hinagis niya ang sarili sa mga braso ni Ziyan, at lumuha. Lan Xin, siya pinatay siya. Ang nakita ko sa hantan ay detalyadong sinabi. Sa pagtatapos ng usapan, ang luha ni Wonxiang ay patuloy na dumadaloy, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit. Hinabol ko ang kontrabida at dumating sa lungsod na ito, ngunit sa wakas ay hinayaan ko siyang tumakas. Ano narinig ito? Nanginginig ang katawan ni Ziyan at labis siyang nalungkot. Patay na si Lan Xin, ito imposible ito. Bilang 9 na langit, sino ang makapangyarihan at makapangyarihan, sino ang maaaring pumatay sa kanya? Gayunpaman, Wonxiang ay hindi maaaring gumawa ng isang biro tungkol sa ganitong uri ng bagay. Kasabay nito, si Chester sa tabi niya ay natigilan din. Pupunta ako, namatay ang isa sa 9 na langit na banal. Sino ang may kaya at maglakas loob na kumilos laban sa 9 na langit na mga banal? Wonxiang. Sa wakas, nagreaksyon si Ziyan, pinipigilan ang kanyang kalungkutan, at tinanong sino ang masamang taong iyon. Tulad ng sinabi niya, mayroong isang malakas na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Sa pagitan ng 9 na langit na mga banal, ang mga kapatid na babae ay umiibig. Kung sino ang pumatay kay Lan Xin ay isang kaaway ng 9 na langit na mga banal. Napangiti si Wonxiang, sinabi bawat salita ang kontrabida na iyon ay ang sect master ng Elysium Gate, Daryl Darby. Ano narinig ito? Kapwa nagulat sina Ziyan at Chester. Kabanata 2906. Wonxiang. Pagkalipas ng ilang minuto, nagreaksyon si Ziyan at hindi mapigil ang sinabi kay Wonxiang, sigurado ka bang si Langsan ang pinatay ni Daryl? Kailan sinabi niya ito? Si Ziyan ay puno ng paniniwala. Pinag-uusapan ito. Bagaman si Daryl ay medyo palpak, siya ay malaya at madali at makatarungan, at siya at Lan Xin ay walang mga hinaing at walang sama ng loob, bakit niya siya sasaktan? Nang bumagsak ang boses, si Chester sa tabi niya ay tumanggo at sinabi, oo, si Daryl ay hindi ganoong klaseng tao. Dapat mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Totoo ang sinabi ko. Kinagat ni Wonxiang ang kanyang labi at mapait na sinabi. Gayun din, si Langsan ang nagsabi sa akin bago siya namatay na siya ay nabahira ng kawalang kasalanan ni Daryl at nagpakamatay sa galit. Tungkol sa kanyang pagiging inosente,
Paano ako masisinungaling ni Langson ito? Naririnig ko ito, Chester. Naramdaman lamang nitong humuhuni ang utak. Nilapastangan ni Daryl si Saint Langson. Ito ay mas imposible. Sa maraming mga confidant sa paligid ng Daryl, imposibleng gawin ang ganoong bagay. Sa pag-iisip tungkol dito, si Chester ay mukhang matatag. Imposible. Ang mamamatay tao ay tiyak na hindi si Daryl. Hapatuloy na nakakagambala si Chester, naging labis na hindi nasisiyahan si Wonxiang. Ang taong ito, na puno ng mga masasamang espiritu, malinaw na nagmula sa mundo ng multo, ngunit kasama si Ziyan. Sa pag-iisip sa kanyang puso, tinuro ni Wonxiang si Ziyan. Ziyan, sino siya? Mahigpit na kinagat ni Ziyan ang mga labi, at malamig na tumingin kay Chester. Siya ang panganay na kapatid ni Daryl. Pinilit upang mag-sign isang kontrata ng kaluluwa kasama si Pluto. Galit na galit din si Ziyan sa oras na ito. Pinag-uusapan ito, hindi naniniwala si Ziyan na si Lan Xin ay pinatay ni Daryl. Ngunit sinabi ni Wonxiang na ang ebidensya ay solid at halatang hindi maaaring magkamali. At ang lalong nagalit kay Ziyan ay ang labis niyang pagtitiwala kay Daryl, at ipinangako sa kanya na dalhin si Chester upang hilingin kay Huanxiang na tumulong na malutas ang kontrata ng kaluluwa. Ngunit pinatay niya ang kanyang kapatid. Big Brother Daryl. Nanginginig ang katawan ni Huanxiang nang marinig niya ito, at pagkatapos ay malamig ang kanyang mga mata at nakakulong si Chester, na kumikislap ng isang nakamamatay sa susunod na segundo. Itinaas ni Huanxiang Yu ang kanyang kamay at direktang tinataka ng mga puntong acupuncture sa katawan ni Chester. Sa isang sandali, nanginginig ang katawan ni Chester, at hindi siya makagalaw. Sa pagsasalita tungkol dito, bilang messenger ng Pluto, si Chester ay hindi na maaaring isaalang-alang bilang isang normal na tao. Ang average na magsasaka ay hindi talaga siya makontrol, ngunit ginagamit ni Huanxiang ang natatanging pamamaraan ng acupuncture ng Nine Heaven Saints, na labis na mahiwaga at pangunahin kay Chester. Hindi makalaya, totoo na may mga mata ang langit, tumakas ang kontrabida na si Daryl, at sumamba ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit automatiko siyang pinapunta sa pintuan. Hindi maitago ni Wonxiang ang sama ng loob sa kanyang puso, nakatingin sa kapangitan at kapangitan, sinasabi salita sa pamamagitan ng salita. Dahil ikaw ay panganay ni Daryl ay tiyak na alam ng maraming mga lugar ng pagtatago, mabilis na dalhin kami sa kanya. Boses pababa, Ziyan sundin malamig. Chester, agad na dalhin kami sa bundok. Nang hangin sa lila sa puso niyan, ang orihinal na impresyon ni Daryl ay maganda, ngunit sa sandaling ito, ang mabuting kalooban ay ganap na nawala, at isang malalim na pagkamuhi ay napalitan. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Chester at mukhang desidido. Dalawang santo, napakakaiba ng bagay na ito. Naniniwala akong walang sala si Daryl. Hindi niya magawa ang ganoong bagay. Nagbakwibol ka pa rin para sa kanya. Humakbang si Wonxiang, ang maganda niyang mukha ay puno ng galit. Ibig mong sabihin, nagsisinungaling ako? Nagbibiro ako tungkol sa kawalang kasalanan ng aking kapatid. Sinasabi ko sa iyo. Ang malupit na iyon, Daryl, ay nadumisan si Langson at ginawang magpakamatay. Ito ang katotohanan. Ayaw mo ba itong tanggihan? Si Daryl ay hindi ganoong klaseng tao. Mahigpit na ngumisi si Chester sa kanyang mga ngipin at matatag na tumayo. Nabigla, sa sandaling ito, Wonxiang ay hindi talaga mapigilan, tinaas ang kamay ni Yu at sinampal ng husto si Chester. Kaagad pagkatapos, sinabi ni Huanxiang kay Ziyan dahil nais niyang takpan si Daryl, huwag kang magsalita ng kalokohan, patayin mo lang siya at hayaang lumipad ang kanyang kaluluwa. Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Huanxiang ay puno ng sama ng loob. Kabanata 2907. Pinatay ni Daryl ang kanyang kapatid na babae, hindi sayang na namatay siya ng 10,000 beses, at siya pa rin ang messenger ng Hades, at hindi siya karapat-dapat na pakikiramay. Si Ziyan ay may malamig na mukha, tumango, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang mahabang taybak upang simulang makitungo kay Chester. Ikaw. Pagkakita sa eksenang ito, si Chester ay nagulat at nagalit, at kasabay nito ay labis siyang nababalisa. Ang inosenteng kalamidad na ito ay talagang mali, kung ganito lang, ayaw talagang makipagkasundo. Akala ko, si Chester ay malapit ng magpumiglas, ngunit ang acupoint ay tinataka ni Huanxiang at hindi talaga makakilos. Buzzing. Ngunit sa sandaling ito, naririnig ko lamang ang isang bugzo ng hangin na humihip, sa kagubatan na hindi kalayuan, at pagkatapos,
mabilis na sumugod ang mga itim na anino patungo sa gilid na ito. Napagtanto ang abnormalidad, pinahinto ni Wanxiang ang kanyang kamay at sabay na tiningnan si Ziyan, at laking gulat ng kanyang katawan. Nakita ko ang mga itim na anino, bawat isa sa kanila ay napuno ng yin, at ang kanilang mga mukha ay mapatla, nagtipon, na nagbibigay, sa mga tao ng isang nanginginig na pakiramdam. Ang dalawa ay nagtungo, bihis na pareho ang suot kay Chester ang mga messenger ng Hades, Zhong Wuchen at Gang Hao. Ito mga kalalakihan ni Pluto nang makita ang eksena sa harapan nila, sina Wanxiang at Ziyan ay parehong palihim na nakasimangot. Kahit na sila ay siyam na langit na mga banal, hindi sila natatakot sa mga nasasakupang Pluto, ngunit pagkatapos nilang mahulog sa mainland ang kanilang lakas ay limitado. Sa sandaling ito, sina Zhong Wuchen at Gang Hao ay nasa isang pangkat, at natigilan silang lahat nang makita nila si Wanxiang. Siyam na langit na santo at may dalawa pa. Dati, espesyal na inutos ni Pluto sa mga embahador na siyasatin kung nasaan ang Nine Heavens Profound World, ngunit wala naman talagang pag-usad, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang dalawa dito ng sabay-sabay. Sa wakas, nag-react si Gang Hao at tumawa kay Chester. Ang swerte talaga ngayon. Hindi lang niya natagpuan ang traidor na si Chester, ngunit nakilala rin niya ang 200 na araw na mga santo. Zhong Wuchen, dumating na ang oras para makapag-ambag tayo ng malaki. Nang pag-usapan ito, puno ng tuwa si Gang Hao. Sa pagkakataong ito ay lumabas siya ng napakaraming sundalo. Siya ay orihinal na dumating upang habulin si Chester ngunit hindi inaasahan na nakilala niya ang 200 mga banal na langit. Sorpresa ang kagalakan. Nang bumagsak ang boses, nagpakita din si Zhong Wuchen ng isang ngisi, at sumigaw mabilis, "Ibaba ang lahat sa harap mo." Whoosh, sa sandaling ito, hinimok ng mga sundalong Ming sa ibaba ang kanilang mga figure. Isang ulap na lumampas mabilis na nakapaloob ang Wanxiang at Ziyan. Isang bangkos ng mga alipors tumingin sa maraming Bing Weiyin, Hong Magic, magandang mukha nang walang kahit kaunting ekspresyon. Paghamak at sinabi, "Salamat sa iyo ang mga sundalong ito, Pons, maglakas loob kami sa siyam na mga kamay ng langit." Isang boses matapos bumagsak, tinaas ni Wanxiang ang kanyang kamay at iginuhit ang kanyang mahabang espada. Kasabay nito, kaagad na hinimok ni Ziyan, nakatabi niya, ang malalim na sining, at isang sumisindek na aura ang sumabog. Ang 200 na langit na malalim na batang babae ay sumabog ng sabay, na may isang nakakatakot na aura, at ang mga pinipigilan ay nagpapanik. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Chester na huminga ng malalim, at ang puso niya ay sobrang komplikado. Sira ito, at hindi ko pa malinaw na sinabi sa 2 santo. Narito na ulit, ang mga nasasakupan ni Pluto. Kapag natapos ang labanan, alinmang panig ang manalo, hindi ito makakabuti sa akin. Pakiramdam ang makapangyarihang aura. Ang mukha ni Gang Hao ay solemn, at pagkatapos ay sumigaw siya, "Mag-ingat, lahat, ang kabilang partido ay 9 na araw, na santo, huwag hawakan ito, bilisan mo." Matapos bumagsak ang boses, si Zhong Wuchen din sumigaw 6 na paraan upang sirain ang mga kaluluwa. Sa isang sandali, sa ilalim ng utos ng 2 utos, nakita nila ang mga nakapaligid na sundalo, sa ilalim ng mundo na magkakasunod, na nakasisilaw sa mga tao sa ilalim ng nagngangalit na hangin, at pagkatapos ay pinalibutan sina Wanxiang at Ziyan sa gitna. Kabanata 2908. 6 na pagkawasak ng kaluluwa. Sa sandaling ito, ang parehong Wanxiang at Ziyan ay nanginginig, at hindi kailanman minaliit ang kalaban. Tulad ng 9 na araw na santo, alam ni na Wanxiang at Ziyan na si Pluto, bilang master ng mundo ng aswang, ay may maraming makapangyarihang pamamaraan, at ang 6 na pormasyong pumatay ng kaluluwa na ito ay isa sa kanila. Kapag na-trap, hindi lamang ang lakas ang maaapektuhan, ngunit mayroon ding isang panganib ng kamatayan. Ngunit pagkatapos ng paghinahon, hindi nagpanik sina Wanxiang at Ziyan, nakipagtulungan sa isa't isa, at mabangis na nakipaglaban kay Gang Hao. Gayunpaman, sina Wanxiang at Ziyan ay 2 tao, at ang kanilang lakas ay limitado. Umasa sa 6 na totoong porma sayon ng pagpatay sa kaluluwa, pinipigilan ng pangkat ng mga tao ni Gang Hao ang Wanxiang, at sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang kalahating oras. Sina Wanxiang at Ziyan ay hindi pa nagawang masira ang pagbuo. Nakita ang eksenang ito, ang sumusunod na Chester ay nabalisa.
Sa totoo lang, sa puso ni Chester, inaasahan na magwawagi sina Zian sa laban. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa silang pagkakataon na manirahan sa kanilang mga kamay, ngunit kung sila ay dadalhin ni Gang Hao, dadalhin sila sa mundo ng aswang, talagang walang araw upang i-turn over. Ang sitwasyon ay nagiging mas at mas hindi kanais-nais, si Wanxiang ay medyo balisa rin, hindi mapigil ang sumigaw. Huwag isiping maaari mong mabuo ang 6 na pumatay sa kaluluwa upang mahuli ang ating mga kapatid na babae. Ngayon, ganap kong buburahin ang mga kasamaan mong masama. Wu! Nang bumagsak ang boses, dahan-dawang itinaas ni Huan Xiangyu ang kanyang kamay, at nakita niya ang isang nakasisilaw na ilaw na sumabog mula sa kanyang nakasilang anak. Kasabay nito, biglang kumulo ang nakapalibot na hangin, isang malakas na puwersa ang bumulwak ng baliw. Vientian Xiaoguang, ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ng mahika na insenso. Sa sumunod na sandali, nakita ko ang hangin at mga ulap sa kalangitan na nagbabago ng kulay, at bawat ulap ay nabahiran ng makulay na ilaw. Siya anong gagawin niya isang malakas na lakas? Nakikita ang eksenang ito, maging sina Gang Hao at Zhong Wachen, o mga underworld na sundalo sa ibaba, natigilan sila, na may masamang pangunahin. Wanxiang, huwag! Kasabay nito, binago ni Ziyan ang kanyang magandang mukha at hindi mapigil ang bulalas. Hindi ito nakikita ng iba, ngunit ang Ziyan ay napakalinaw na ang mahalimuyak na mahalimuyak. Sa oras na ito ay upang sunugin ang lakas ng nalaglag na kaluluwa upang pilit na daanan ang 6 na pag-aayos ng mga kaluluwa. Ang 9 na araw na santo ay nagmula sa larangan ng mga Diyos, at hindi katulad ng nagtatanim ng mainland, walang dantian sa katawan, ngunit ang Yuanying. Masasabing ang Yuanying ay ang buhay na buhay ng 9 na araw na santo, at kung ito ay labis na natupok, ito ay mapanganib sa buhay. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Wanxiang ang sigaw ni Ziyan, at ang kanyang figure ay dahan-dawang tumaas na parang nabigla. Boom! Sa susunod na segundo, nakita ko ang mga makukulay na ulap sa kalangitan na mabilis na nagtitipon, at pagkatapos, isang nakasisilaw na sinag ng ilaw ang sumabog, pamunit sa langit at sa lupa, at sumabog patungo kay Gang Hao at sa ibaba. Sa isang iglap, ang nakasisilaw na ilaw na direktang bumalot sa 6 na pormasyong nakapatay ng kaluluwa, isang malakas na dagandong ang tumunog, at ang buong burol ay napuno ng alikabok. Ang paglipat na ito ng 10,000 Ziyaguang ay naglalaman ng lahat ng lakas ng nascent soul ng Wanxiang, at ang kapangyarihan ay nakasisindak. Ang mga sundalo sa ilalim ng lupa na nababalutan ng ilaw ay huli na upang sumigaw at mawala. Mabilis ang reaksyon ni Gang Hao at Zhong Wachen. Sa sandaling bumagsak ang sinag ng ilaw, mabilis silang umiwas patungo sa labas, kahit pareho silang nasugatan. Pumunta ako. Nang makita ang eksenang ito, si Chester ay natigilan, ang lamig lamang sa kanyang likod at ang ulo ay humuhuni. Ito ang lakas ng 9 Heaven Saints masyadong malakas. Sa sandaling ito, pinigilan ni Gang Hao ang kanyang figure, nakatingin sa samyu ng multo na lumulutang sa himpapawid na may pagkamangha. Ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Isang galaw lamang, sinira ang 6 na formation ng pagpatay sa kaluluwa, at halos 100 mga sundalo sa ilalim ng mundo na sumunod sa kanya ay wala na. Si Zhong Wachen, na hindi malayo, ay kinilabutan din. Sa huli, minaliit pa rin niya ang kalaban. Sa hindi inaasahan, sinunog ng 9 na araw na santo ang lakas ng nalaglag na kaluluwa, at maaaring sumabog ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. Umatras sa sandaling ito, napangiwi si Zhong Wachen at sinigawan si Gang Hao. Ang 6 na pormasyong nakapatay ng kaluluwa ay nasira, at lahat ng mga sundalong nasa ilalim ng mundo ay nawasak. Paano sila magiging kalaban ng 200 na araw na santo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sarili at kay Gang Hao tumango? Si Gang Hao, at pagkatapos ay sumigaw 200 na langit na banal, naaalala ka ng messenger na ito. Ang boses ay nahulog, at winagaway ni Gang Hao ang kanyang kamay, at nakita ang isang ulap ng kasamaan at makamandag na ambon, mabilis na patungo sa mahika na insenso at pagkakasundo. Kabanata 2909, ang lason sa fog, Wanxiang at Ziyan ay hindi nag-atubiling, at sumuporta sa hindi malay. At sinamantala ang pagkakataong ito, sumigaw si Gang Hao kay Zhong Wachen mabilis, alisin mo si Chester. Nahulog ang boses, at diretsyong sumugod patungo kay Chester. Si Gang Hao ay napakatuso.
Alam niya na kung siya ay bumalik ng walang tagumpay sa oras na ito, tiyak na paro. Rasahan siya ni Pluto. Dahil hindi niya mahuli ang dalawang santo, ilalayo niya si Chester. Narinig ito, mabilis na nagreaksyon si Zhong Wuchen, at kaliwat kanan si Gang Hao, hinawakan, si Chester, at mabilis na lumipad patungo sa malayo, nawala sa walang katapusang gabi sa isang kisap mata. Hanang makita ang eksenang ito, pareho sina Wanxiang at Ziyan na galit na galit. Ang dalawang messenger ng Pluto na ito ay napakatuso, hindi nila nakalimutan na kunin si Chester nang tumakas sila. Galit na galit, Wanxiang at Ziyan ay hahabol sa kanila. Gayunpaman, hindi siya humabol ng sapat na malayo, si Wanxiang ay direktang lumapag mula sa isang mataas na altitude dahil sa lakas ng Yuan Ying, at ang buong tao ay hindi mailalarawan na mahina at tamad. Sa sandaling mapunta siya, mapatla ang kanyang mukha na halos hindi siya makapagsalita. Wanxiang pagkakita sa tagpong ito, dali-dali bumalik si Ziyan, dahan daw ang sinusuportahan ng braso ni Wanxiang, na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Wanxiang, kumusta ka paano bakit ka ba tulala ngayon gusto mo ba upang sunugin ang lakas ni Yuan Ying? Mahinang ngumiti si Wanxiang kung hindi tayo manganganib, lahat tayo ay makukulong sa 6 na formation ng pagpatay sa kaluluwa. Pagkatapos nito tiningnan ni Wanxiang ang direksyong pagtakas ni Gang Hao nang hindi gusto ito ay sayang lang na si Chester ay nailigtas, at hindi namin malaman kung nasaan si Daryl. Huminga ng malalim si Ziyan, ang mukha ay puno ng nagyayalong lamig. Daryl, ang kontrabida na ito, kahit na makatakas tayo sa katapusan ng mundo, dapat tayong maghayganti kay Langson. Sa pamamagitan nito tinulungan ni Ziyan si Wanxiang at dahan daw ang lumakad sa tabi ng burol. Gusto ito ni Ziyan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makahanap ng isang ligtas na lugar upang maibalik ang mahiwagang insenso. Ang lakas ng Yuan Ying ay nasunog ngayon, at ito ay masyadong mahina. Nang dumaan ako sa isang malaking kalsada, nakakita ako ng isang bagong post. Sa sign sa intersection, sumimangot si Ziyan at tinulungan si Wanxiang na maglakad. Pagdating ko, tuwang-tuwa sina Ziyan at Wanxiang nang makita ang mga salitang nakasulat sa paunawa. Nakita ko na ang anunsyo na ito ay inilabas ng South Cloud Continent, at sinabi nito na isang 9 na araw na santo na espesyal na inanyayahan si South Cloud Empress na humingi ng tulong. Upang makahanap ng iba pang mga santo, ipinangako sa kanya ni South Empress na siya ay nasa kontinente ng mainland. Inilabas ang isang anunsyo at kung nakita ng ibang santo ang anunsyo, pupunta sila sa South Imperial City upang magpulong. Malaki. Matapos basahin ang anunsyo, mahigpit na magkahawak ang kamay ni Ziyan at Wanxiang, hindi nabanggitin ang sobrang saya. Sa tulong ng pamilya ng imperial na maglabas ng isang paunawa sa mainland, bakit hindi niya naisip ang pamamaraang ito? Hindi ko alam kung aling kapatid ito. Inanyayahan ang kapangyarihan ng pamilya ng hari ng South Cloud. Mahinang ngumiti si Wanxiang at sinabi, bagaman nawala siya kay Chester at napakainis, tuwang-tuwa pa rin siya sa pagtanggap ng balita mula sa ibang mga santo. Si Ziyan ay ngumiti din ng mahina, at kinuha ang Wanxiang hindi pa huli. Pumunta tayo sa Southern Cloud Continent, sa kabilang panig. Matapos turuan ni Daryl si Sonia kung paano pinuhin ang Qingshan Peel, agad siyang nagpaalam kay Sonia. Pagkaalis sa sikretong silid, agad na sumugod si Daryl patungo sa hangganan sa pagitan ng World Universe Continent at ng Chunky Continent. Ang liham na iniwan ni Ambrose ay nagsabi na siya, Sarah, at Yvette at iba pa ay maghihintay sa kanya sa hangganan. Matapos ang ilang oras na paglipad, sa wakas ay nakarating sa kanyang patutunguhan si Daryl, isang bakuran na matatagpuan sa malalalim na bundok at mga makakapal na kagubatan. Maaari mong makita na ang kapaligiran dito ay tahimik at ito ay isang napakahusay na retreat. Oo, ito ay isa pang tirahan ng Celine. Bilang isang pantas na tao, mas gusto ni Celine na maglakbay sa mainland. Sa makatuwid, ang bawat kontinente ay espesyal na nagtayo ng mga hermit. Kabanata 2910. Matapos pahalagahan ng nakapalibot na kapaligiran, dahan daw ang lumakad si Daryl papasok sa bakuran. Daryl, pare, sa sandaling ito, ang mga taong naghihintay sa bakuran ay mabilis na nagtipon, lahat ay nasa sabik. Big Brother kasabay nito, tuwang-tuwa din si Sarah. Mabilis siyang lumakad, nanginginig ang katawan sa sobrang kaba.
Napagaan ang loob ko nang makita kong maayos ka. Akala kung nakulong ka sa New World Palace nahulog ang mga salita, si Sarah ay bumulusok sa mga bisig ni Daryl ng sabay-sabay. Ngumiti si Daryl at tinapik ang mabangong balikat ni Sarah upang aliwin paano ako masasalo ng palasyo ng apokaliptiko. Sa pamamagitan ng paraan, paano ako nasadyap ang boses ay nahulog, at lahat ng nasa paligid ko ay nahulog kay Sarah. Si Yvette ay ngumiti ng mahina, at sinabi sa oras na ito ang tungkol sa Sarah. Tulad ng sinabi niya, nagbigay siya ng isang detalyadong account kung paano siya naligtas sa oras na iyon. Pumunta ako, narinig ito, laking gulat ng puso ni Daryl, at hindi siya makapaniwalang tumingin kay Sarah. Talaga sa oras na ito, labis na nagulat si Daryl. Akala niya si Ambrose ang nagligtas sa lahat sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, bago si Ambrose ay pinutol ni Haring Kenny, hindi sinasadyang naisip ni Daryl na nauugnay ito sa pamilyang Carter, ngunit hindi niya inaasahan na si Sarah ang nagligtas sa lahat. Pinag-uusapan ito, bagaman sinasamba ni Sarah ang 7th Buddha Fang Mao bilang isang guro at naging 1,000 mukha ang tao, kung tutuusin, may limitadong karanasan siya sa arena. Kuya, nang makita ang pagkamangha ni Daryl, ngumiti si Sarah at may kasamang pagmamalaki, huwag mo akong maliitin, lumaki ako, at hindi ako ang maliit na batang babae na iyong pinrotektahan dati. Narinig ito ni Daryl, hindi ko mapigil ang tumawa, hindi ko maipahayag ang kaluwagan sa aking puso. Sa susunod na segundo, lumingon-lingon si Daryl at nakita ang sitwasyon ni Yvette lahat, at laking gulat ng kanyang puso. Ikaw, huminga ng malalim si Daryl, at nagulat nang sinabi na saan ang iyong panloob na lakas. Nakita ni Daryl na lahat sina Yvette at Dax lahat ay nawala ng walang bakas ng kanilang dantian panloob na lakas. Nang walang kaunti ng lakas, halos lahat sa kanila ay naging ordinaryong tao. Paano ito nangyari? Naramdaman lamang ni Daryl na humuhuni ang utak, tumingin sa paligid, at nagulat na sinabi, ano ang nangyari sa mundo? Nako, nako. Nagkatinginan ang bawat isa at halos sabay na nagbuntong hininga. Ang susunod na segundo, Yvette, ang magandang mukha, ay nagpapakita ng kaunting kalungkutan. Iyon ay hindi ang pambungad na anggulo, kinukuha namin ang kanyang kawalang kamatayan, nagkalat kapangyarihan, panloob na puwersa ay nawala mga kaibigan, sabi ng oras, si Yvette gritted kanyang ngipin, lihim, naiinis. Kung hindi dahil sa panloob na lakas, hindi siya naaresto ng Kenny dati. Sa sandaling ito, si Dax ay mabilis na lumabas at inis na inis Daryl. Ang sungay na iyon ay ambisyoso, at determinadong puksain tayong lahat. Kung ang magnanakaw na ito ay hindi natanggal, ang batas ng langit ay mahirap tiisin. Bumagsak ang boses, lahat sa paligid ay sunod-sunod silang tumutugon. Oo, nang tumigil sa digmaan ang mainland continent at ang tribo ng Raksha, dapat patayin si Zhang Ju. Ang taong ito ay masyadong tuso at kasuklam-suklam. Alam ang sitwasyon, galit na galit si Daryl. Kinuyam ang mga kamao, ngumisi ang mga ngipin at umungol. Zhang Ju, siya na ulit ito. Ang Zhang Ju na ito ay nag-frame ng kanyang sarili upang lapastanganin si Changer, sinasaktan ang kanyang sarili at Elysium Gate, at ang kanyang reputasyon sa bumagsak sa mainland. Sinalakay din nila ang mga tao ng pamilyang Carter. Sa oras na ito, ang puso ni Daryl ay ganap na nababalot ng galit. Daryl, sa sandaling ito, isang payat na figure ang dahan-daw ang lumabas ng silid, at ang hindi mailalarawan na kagandahan at katahimikan ay si Celine iyon. Sa oras na iyon, pagkatapos na iligtas ng Sarah si Yvette at ang iba pa, sumali siya sa Celine sa kauna-unahang pagkakataon, at sa muling pagkikita kay Ambrose, siya ay magkasama na dumating sa liblib na lugar na ito. Ang bawat tao si Yvette ay nawala ng kanilang panloob na lakas, at si Celine ay naghahanap ng paraan. Ngayon lang, nagbabasa siya ng mga sinaunang libro sa silid, at nang mabalitaan niyang darating si Daryl, nagmadali siyang lumabas.